Gumagawa ng popcorn itong si Mrs. Whitecat kasama yung anak niya. Partida pa yan, naka-cellphone pa. Sobrang busy dito, sobrang busy doon. Tawag dito, tawa dito, tawa na naman doon. Lagyan niya ng mantika tapos binuhos yung mais. Naku, biglang nag-pop. Pagkatapos niya, pinabayaan na lang niya yung anak niya. Naiwan na lang doon mag-isa. At talaga namang marunong na itong si Baby Whitecat. Kahit patawag-tawag na lang sa cellphone sa labas yung mama niya. At finally, dumating na yung husband niya. Honey, kumusta ka na? Tara, kain na tayo ng popcorn. Sino nagluto? Yung baby natin, syempre, magaling na. Talaga namang proud na proud yung mama sa kanya at yung papa sa kanya. Galing mo na ka. Kaya lesson learned, habang bata ka pa, dapat marunong ka nang magluto. Pinasukan ng dalawang daga yung ilong ni Whitecat. Lagi kasi siyang puyat. Nung makapasok na, naku, may dalawang bakterya sa loob. Yung isa nasuka, kaya ngayon lumala yung lagnat niya ngayon. Nahihilo at saka nasusukan, lamig-lamig siya. Buti na lang itong dalawang daga, good bakterya sila. Tapos sinatake nila itong dalawang bad bakterya. Sinunog nila at saka nilinisan ni binakyum sa loob. Kaya pawis na pawis itong dalawa at tuluyan hanggang natudas itong dalawa. Hindi nila alam, mayroon pa palang hari na naiwan sa loob. Si monster bakterya. Pero nung uminom na siya ng gamot, karoon ng espada yung dalawang daga, meron na silang weapon para sa monster bakterya. Natake na nila agad ngayon si monster bakterya, natalo at gumaling siya. Lesson learned, huwag talaga kayong magpuyat ng puyat lagi. Malalaglag na sa pampang yung dalawang manliligaw ni Orange Cat. Ako ang piliin mo at pakasalan mo ako, pero ang pinili niya itong si Orange Cat at tinatid niya itong si White Cat. Sinave niya si Orange Cat at tuluyan na nga silang nagkaroon ng relasyon at ngayon happy na silang daw at nagpakasal na sila. Kaso ang problema, ginawang katulong na nga itong si Mrs. Orange Cat. Siya laging nagluluto, minsan isang araw, ayaw ko ng pagkain mo, sobrang pangit ng lasa. Pinatawad pa rin niya, ngayon nabuntis na siya. Naku, nagalit si Orange Cat. Hindi sa akin yan. Niyasan pa siya at nagkaroon pa ng kabit. Kaya ngayon nagsisi siya bakit pinili niya si Orange. Dapat pala si White Cat na lang. Nagulat siya, buhay pa pala si White Cat. Kaya lesson learned, ayusin ninyo ang mga desisyon ninyo sa buhay. Nagre-ready na ng pang Noche Buena si Mrs. White Cat kasi paparating na yung husband niya. Kaso na-addict na naman sa cellphone. Naku, tawag dito, tawag doon. Hindi niya alam na yung anak niya nasama na doon sa empanada. Naku, nasa loob at naprito na niya. Tawa pa siya ng tawa. Dahil addict nga sa cellphone, hindi niya alam. Tawag pa dito, tawag doon. Sobrang busy niya. Eksaktong kakarating lang ng husband niya. Tuwang-tuwa yung husband niya. Naku, nalaglag pa. Honey, tulungan mo ako kasi kakainin na natin to. Sige, tawagin mo na rin yung anak mo para kakain na tayong tatlo. Pagkain nila, naku, hindi nila man nandiyan na yung anak nila. Nasama na sa empanada. Ngayon, nasuka, nahilo sila. Naku, natodas yung dalawa. Kaya lesson learned, wag talaga mag-addict talaga sa cellphone. Mayaman, maraming pagkain. Si Blue Cat, minsan may kumatok. Nandyan pala si Pink Cat, nanlilimos ng hihingi ng pagkain. Nagmamakaawa. At naawa naman si Mrs. Blue Cat, binigyan niya. Kaso nang hingi pa kasi meron pa daw dalawang anak kaya dinagdagan. At narinig yun ni Baby Blue Cat, sinundan niya. Tapos nagdala pa siya ng pagkain. Pinapasok naman siya ngayon sa bahay. Hindi niya alam, naku, itong Pink Cat, naku, aswang pala. Hypnotize siya, biglang napula yung kanyang mga mata. Hindi niya alam anong ginagawa niya. Pag uwi niya sa bahay, kinuha maraming gold at nahawaan yung mama niya. Naku, hinatid pala niya doon sa may aswang. Buti na lang na gumaling yung mama niya at pinuntahan niyo yung kanyang anak kasi ginapos. Kaya lesson learned, totoo ang aswang, kaya mag-ingat kayo. Naku, hindi na nga